Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens or sa mga nakikinig, ang nakikita natin ay ang traffic situation ngayon dyan sa may EDSA Balintawak sa may Cloverleaf. Unahin natin yung sa kanang bahagi ng inyong mga screens, yan yung northbound lane ng EDSA Cloverleaf. Sa nakita natin, medyo mabagal yung daloy ng mga sasakyan pag kayo ay papasok na ng NLEX at papunta ng Kamanava. Pero I'm sure pag zoom out mo yan, definitely nagkakaroon kasi ng choke point dyan. So definitely medyo mabigat ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan nga sa entrance ng NLEX at ng Kamanava area. Samantala, sa kaliwang side naman ng inyong mga screens ay ang southbound lane ng EDSA Balintawak. So ito yung galing ng Kamanava at papunta or papasok ng Quezon City. Sa mga oras na ito ay wala pa maging problema ang mga motorista. Moderate ang traffic ngayon dyan sa may EDSA Balintawak southbound. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may Kalayaan. So ito yung sa may C5 Kalayaan, sa may Makati area. Unahin natin na sa left side ng inyong mga screens, yung medyo mabagal ang daloy ng traffic ngayon. Bumper to bumper ang traffic. Yan yung galing ng SLEX, galing Taguig area, papasok yan ng Pasig at papunta ng Quezon City. Rush hour ngayon, kaya yan, nagsisiksikan ang mga sasakyan. Samantala na sa right side ng iyong mga screens, yan naman yung galing ng Pasig area, galing ng Quezon City, papasok ng Makati, papunta ng Taguig at papunta ng SLEX. Mabigat na rin ang daloy ng trapiko. Ang nakikita lang natin maluwag ngayon ay yung mga nag-U-turn sa taas. So ngayon mga motorista, again, dito C5 Kalayaan, mabigat na ang daloy ng trapiko. September 3, 2025, Miyerkules, midweek na. Pero hindi pa rin paaawat ang mga issue kaugnay sa substandard at ghost flood control projects. Tutok lang mga kaarangkada nang maging updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Babae, pinatay sa taga ng kanyang boyfriend dahil daw sa love triangle. Lalaking negosyo ang pautang, patay sa pananambang. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, inamin na may 15 flood control projects na non-existent. Pero hindi raw yan ghost project. Siyam na construction companies na pagmamayari ni Sara Diskaya, binawian ng lisensya. I feel like I could Hollywood actress na si Chloe Grace Moretz ikinasal na sa kanyang longtime partner na si Kate Harrison. Pinatay sa taga ang isang lady guard sa Cebu ng dahil sa love triangle. May umaarangkadang balita sa FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Wala ng buhay at tad ng taga ang muka ng 58 years old na si Chona Aliera. Pinagtataga rin at agaw buhay ang 62 years old na live-in partner niyang si Romeo Acaso. Natagpuan sila sa kanilang bahay sa barangay Punta Engaño sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kritikal sa ospital si Acaso. Ganyan ang sinapit nila mula sa 25 years old na si Nelson Atiliano. Kwento ng anak ng Lady Guard, alam naman ni Acaso na may iba ang kanyang kinakasama. Love triangle at pagnanakaw ang tinitignang motibo sa krimen. Nawawala kasi ang 16,000 pesos na cash at ang mga cellphone ng mga biktima. Tinutugis na ang suspect. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Dead on the spot ang isang lalaki matapos tambangan at pagbabarili ng riding in tandem. Posibleng may kinalaman umano sa negosyong pautang ng biktima ang motibo sa pamamaslanga. Nagbabalik si Clark Pasuit. Pinagbabaril ng riding in tandem ang isang lalaki kahapon ng umaga sa barangay Pangdan sa Naga, Cebu. Kinilala ang biktimang si Michael Martus, 51 taong gulang at empleyado sa isang garbage collecting company. Base sa investigasyon, papasok sa trabaho ang biktima ng tambangan ng riding in tandem saka pinagbabaril.
nagtamo ng tama sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na agad niyang ikinasawi. Ayon sa mga pulis, posibleng pagnanakaw ang motibo sa krimen. Nawala kasi ang bag ng biktima na sinasabing may laman na pera at alahas na nagkakahalaga ng higit 30,000 piso. Kilalang nagpapautang sa kanyang mga katrabaho ang biktima. Posible rin daw na konektado ang pamamaslang sa kanyang negosyong pautang. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente at inaalam na rin ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Binaha ang barangay San Agustin sa Santa Ana, Pampanga matapos gumuho ang slope ng isang sapa. Ang resulta nito, sandamakmak na basura. May umaarangkadang balita sa FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Sangkatutak na basura ang bumulaga sa mga residente ng Barangay San Agustin sa bayan ng Santa Ana, Pampanga nitong Lunes ng umaga. Ang basura, inadod ng rumaragasang tubig sa creek, dala ng malakas na buhos ng ulan. Ang resulta, gumuho ang ilang bahagi ng slope protection ng Matubig Creek sa Barangay San Agustin. Kaya binaha ang barangay, pati ilang karatig barangay hanggang tuhod. Ginagamit namin irrigation ito actually. Nangyari nga dahil matagal lang din namin maintain yung sa check gate, yun, hindi na dumating na yung tubig at ang dami na ng basura, hindi namin na nayangat. Once na may bagyo, before pa lang dumating, dapat nakaangat na lahat ng mga check gate na to. Kaagad na sumaklolo ang Kapitolyo at nagpadala ng wheel-type long-arm backhoe. Nakita kasing sanhi ng pagguho ay ang naipong basura at ang hindi pagtaas ng floodgate ng National Irrigation Administration o NIA sa kasagsagan ng malakas na ulan. Gayunpaman, bakas pa rin ang dami ng basura. May mga helmet, gulong ng sasakyan, mga plastic, water lilies at mga troso. Ilan lang ito sa mga nakuha na mga basura na bumara sa ilang bahagi ng check gates nitong creek na ito sa bayan ng Santa Ana na naging sanhi ng pag-apaw ng tubig at pagkasira ng ilang slope protection dito sa bayan. Ayon sa Municipal at Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Ana, 30 truckload ng basura ang bumara sa creek, kabilang ang mga basura mula sa upstream areas. Eto, makikita mo, siguro doon sa place na pinanggalingan niya, nagkaroon din ng floodings, pero sasabihin, hindi na rin nila makontrol, kaya yan, umanod dito. Nagpadala na rin ng karagdagang long-arm backhoe at backhoe with loader para sa desilting at clearing operations sa Inumang Baka Creek. Nagsagawa rin ng sandbagging operations sa apektadong bahagi ng creek upang maiwasan ang tuluyang pagguho at pagbaha. May tungkulin yung mga mayor, dapat sila ang mag-aasikaso niyan. Patuloy ang panawagan ng mga opisyal sa publiko na huwag magtapon ng basura sa mga kanal at creek upang hindi na maulit ang insidente. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Sinuspinde ni Public Works Secretary Vince Dizon ang bidding sa DPWH kasabay ng ginagawa nitong paglilinis sa kagawaran. Ibinunyag rin ni dating Secretary Manuel Bonoan na may kabuuang 15 ghost projects ang maituturing na non-existent o nawawala. Yan ang umarangkadang balita ni Ryan Paraboles. Kasabay pa rin ang top to bottom na paglilinis sa Department of Public Works and Highways, ipag-uutos na ni Secretary Vince Dizon ang pansamantalang pagtigil sa lahat ng bidding process sa mga locally funded projects sa buong bansa. Nais ni Secretary Lopez na mabusisi muna ang mga ito bilang bahagi ng paglilinis ng umano'y irregularidad at anomalya sa implementasyon ng ilang proyekto. Inaasahang tatagal ang suspensyon ng 2 linggo. Tuloy naman ang mga foreign funded projects. Samantala, sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na aabot sa 15 proyekto mula sa kabuuang 1,600 na validated flood control project sa bansa ang mga masasabi na non-existent o nawawala. Pero aniya, hindi pa masasabi na ghost projects sa mga ito. Kailangan din na idaan pa sa masusing verifikasyon. Kasama umano ito sa report na kanyang ita-turn over kay Secretary Dizon. Sa panig naman ni Pasig City Mayor Vico Soto, sinabi niyang handa siyang tumestigo sa investigasyon ng Senado
kung siya ay iimbitahan. Nakikipagtulungan na ngayon ang LGU sa mga mambabatas at may sarili rin silang parallel investigation. Ryan Paraboles, sumaarangkada sa pagbabalita. Hiniling ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa mga itinuturong sangkot sa mga ghost at substandard flood control projects. Kabilang sa mga hiniling na ilagay sa Lookout Bulletin ang ilang regional director at district engineers ng DPWH at mga contractor kasama ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sinabi ni Dizon na layo nito na mabantayan ang posibleng paglabas ng bansa ng mga sangkot sa mga ghost at substandard flood control projects habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nauna nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na ilang sangkot na personalidad ang nakalabas na ng bansa. Samantala, umabot na sa 14 na luxury vehicles ng pamilya Diskaya ang hawak ngayon ng Bureau of Customs. Ito ay kasabay ng pagpapatuloy ng operasyon matapos ang inilabas na search warrant kaugnay ng investigasyon kung may irregularidad sa kanilang importasyon at pagbabayad ng buwis. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi pa ito nagtatapos sa 14 na luxury cars dahil si Sara Diskaya mismo ang umamin na mayroon silang 28 mamahaling sasakyan. Pero ayon kay Nepomuceno, baka mas marami pa ito sa 28. Nauna nang sinabi ng Customs Chief na 12 luxury vehicles na ang una nilang tinututukan para agad na masimulan ang mas malawak na investigasyon. Tiwala ang kampo ng mga Diskaya na hindi sila makukulong dahil wala naman umano silang itinatago. Ito ang tiniyak ngayon ng kanilang abogado. Ilan din umano sa kanilang luxury cars ang naibenta na. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Christian Bascones. Ini-inspire po yung taong bayan. Hindi po yung para meron kami nito, wala ka. Hindi umano nagyayabang ang pamilyang Diskaya sa pag-flex ng kanilang mga ari-arian sa publiko. Ito ang iginiit ng kanilang legal counsel na si Attorney Cornelio Sammiego. Pumalag ang kampo ng mga Diskaya matapos i-revoke ng Philippine Contractors Accreditation o PCAB ang lisensya ng 9 nilang construction companies. Aniya, dapat dumaan sa tamang proseso. Sa pagkakaalam ko, may extension to submit mga documents. Pero kung ni-revoke ka agad, surreptitiously, may problema po tayo sa due process. Lahat po dapat dumaan tayo sa due process. Hindi po pwede yung dahil nakikiride on ka lang sa issue, swift po yung action natin. Hindi po ganun. Iginiit ni Sammiego na walang nilabag ang mga Diskaya dahil hindi naman kasalanan ng mga kumpanya kung nananalo sila sa mga bidding. Lahat aniya ng mga kumpanyang ito ay may business permits na isang katibayan na sumusunod sila sa batas. Lahat po, yung St. Timothy, Alpha and Omega, St. Gerard, may 2025 business permit. Parang yung panyon, tax clearance. Ayaw ho kasi namin pumatol sa social media. Ayaw ho namin ng chismis. Gusto namin dokumento. Dumipensa rin sila sa sinabi ni Senator Jinggoy Estrada tungkol sa mga sasakyan na pagmamay-ari ng pamilya na umaabot raw sa 80. Ayon sa mga Diskaya, marami silang naibenta na pero hindi pa naililipat sa bagong pangalan ng may-ari ng sasakyan. Sa kabila nito, tiwala naman ang kampo ng Diskaya na hindi sila makukulong dahil wala raw silang itinatago. Bakit naman ho sila makukulong? Wala naman sila tinatago. Kompleto naman sila sa dokumento. Lahat ng project nila galing sa NEP at galing sa GAA. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan. Magandang hapon po, Congressman Suwan, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon po, Ann, and magandang hapon sa lahat ng nakikinig ngayon.
Congressman, ano po ang inyong assessment sa unang araw ng pagdinig ng Kamara sa umano'y maanumalyang flood control projects ng DPWH? Sa tingin ko, medyo exciting yung unang infracom na hearing natin. And medyo nagulat tayo na may mga confessions tayong nakuha galing kay DE Alcantara. Tapos regarding doon sa mga PCAB license ng na St. Gerard, so na-verify natin na siya po talaga yung yung mga licenses nila. And I think we'd be able to uncover a lot more things in the following hearings. So medyo explosive tong mga darating na hearings pa. And Congressman, Jack Batallones po ito. Congressman, tatanong ko lang, narinig ka kanina doon sa una naming item, binawi na nga ng PCAB yung lisensya nga nung siyam na construction firms na pag-aari ng pamilya Diskaya. Ano po ang reaction nyo dito? At sayang po ay hindi sila sumipot kahapon. Oo nga dapat pumunta sila doon so they can answer the questions personally. Pero I'm glad na nagtrabaho na talaga ang PCAB, kumilos na talaga sila. Although I think na medyo too late na. Kasi obvious naman talaga na isang tao lang yung may-ari nun. So dapat kinwestiyon na nila yun during that time. So ang unang tanong dyan, bakit hinayaan nilang merong isang tao or isang pamilya na magmamayari ng siyam na malaking licenses? Sa tingin ko, mga at least AAA to and quadruple A. So kaya umabot ng bilyon-bilyong flood control projects yung na-award sa kanila. Opo. Dapat noon pa yun Noon pa dapat yun na revoke yung mga license nila. Oo nga po. At bilang kinatawan ng Cagayan de Oro, apektado po ba ang inyong mga kababayan at iba pang mga kilala niyong lokal na pamahalaan dyan ng ganitong klase ng anomalya sa flood control? Siyempre, kaya nga nagagalit yung mga tao Kasi especially in Cagayan de Oro, nakaranas kami ng matinding pagbabaha noong 2012. In fact, may namatay na around 1,000 people sa Cagayan de Oro. So ayaw talaga natin ng mga anomalous flood control projects kasi kailangan natin yung totoong flood control projects para ma-prevent talaga yung pagbabaha, and especially ayaw natin maulit yung nangyari sa amin doon sa Cagayan de Oro in 2012. So ito, nagagalit talaga yung mga tao. Ako, nagagalit ako dito. Yung mga anomalous flood control projects. And tama lang na binulgar ito ng presidente at seryoso talaga siya sa pag-investigate dito, and at least yung Senate at kami naman dito sa House of Representatives, gagawa din kami ng mga investigations. Even though may mga nagki-question ng conflict of interest regarding sa mga congressman, whatever, pero we should not forget the oversight functions of Congress na dapat hindi ma-outweigh yun sa possible conflict of interest. Dapat magpatuloy talaga yung investigation para ma-prevent na natin tong ganitong klaseng kalakaran. Opo. And Congressman, di ba ginagawa nyo to in aid of legislation sa mga nadiscover nyo? Katulad na nga lang nung isang siyam na kumpanya, pag-aari lang pala ng isang pamilya o isang tao. And at the same time, yun, questionable na po yan. And at the same time, sa DPWH, na pag na-discover na yung naglalaban sa bidding, yung siyam na kumpanya na yan, sila din. Sila rin. Di ba? So anong tingin nyo ang dapat nyong gawing batas para ma-prevent po yung mga ganitong klaseng, kumbaga, modus? Oo nga kalokohan talaga yung isang may-ari naglalaban ng sarili niyang kumpanya. Di siyempre siya yung mananalo doon. So, yung batas regarding sa contractor's license, yun ang dapat natin i-amend. Dapat mas strict yung pag-blacklist ng mga contractors. Dapat mabilis yun. And yung vetting process ng mga contractors natin, dapat hindi na maulit tong isang tao lang may-ari ng siyam na licenses. So, dapat pahigpitan natin yung laws natin regarding dito, yung vetting process ng contractors, yung pag-upgrade ng nila. And of course, yung criminal liability, yung criminal penalties sa mga violators. Dapat
mataas talaga yan. And I think we'd be able to come up with better laws regarding this after we finish the infracom hearings. And Congressman, ano po ang inyong posisyon doon sa gustong ipatawag ni Congressman Toby Tiangco, ano? Itong si Congressman Zaldico at ang dati ring head ng appropriations sa Senado na si former Senator Grace Poe, na siya namang sinabi na ni Congresswoman Garin na hindi muna kailangan dahil nalilihis daw kayo sa focus. So ano po ang inyong take dito? Kasi nangyayari, nagkakaroon din ng bangayan na, di ba, ng mga banggaan ng mga congressman, kaya lalo tuloy nagiging exciting at nawawala po tayo doon sa issue. Oo nga eh. Yun ang nakapag-exciting ng hearing na yun. Pero para sa akin, focus muna tayo dito sa flood control mismo. Yung regarding sa budget process, kung may katiwalian na involved ang isang congressman, meron naman tayong ethics committee dito sa House of Representatives. So baka doon ang mas appropriate na body which will investigate it. But for now, focus muna dito sa flood control mismo so we can solve the problem directly. Regarding doon sa mga invitations na yon na kay former Appropriations Chairman Zaldico and former Finance Chair Grace Poe, siguro darating yung panahon na kailangan silang ipapatawag. Pero as of now, I think tapusin muna natin tong topic na to kasi pag malihis tayo, mawala yung focus ng infracom. Pero if it becomes needed, then we'll cross the bridge when we get there. And Congressman, tingin nyo, di ba, yung isa pang naging issue dito is yung ban na ginagawa, kunyari, palpak, yung isang ang blacklist niya ay pang isang taon lang. Then after matapos yung isang taon, ay pwede na uli siya makipag-bid. So, ang tingin nyo, dapat baguhin din to. Dapat talaga, ay marami siguro dapat tayo ayusin, no, sa sistema. Oo nga eh, yun ang dapat gawa natin ng bagong batas. Kasi kung 1 year lang na pag-blacklist, parang hintayin lang natin yung 1 year or gagawa sila ng bagong company. Tapos kung totoo yung sinasabi ni Senator Lacson na may may accreditation for sale, edi ang bilis naman ma-circumvent yung pag-blacklist sa kanila. So mawawala yung ngipin ng pag-blacklist. We should make sure na pag nag-violate yung mga contractors dun sa license nila, dapat masakit talaga para sa kanila. Dapat madisiplina sila ng totoo so that we'd be able to prevent these anomalous flood control projects from happening again. And last na tanong na lang po, Congressman, no? Kailan ulit ang next hearing? At sa tingin nyo po ba, hindi dapat lang mag-sentro or mag-focus ang investigation sa current administration, no? Kumbaga dapat mag-backtrack tayo kung kailan nagsimula itong mga maanumalyang flood control projects. Opo, tingin ko weekly yung infracom hearings And dapat hindi lang tayo dito sa administrasyon na ito titigil. Kasi hanapin natin yung root cause of the problem, kung saan to nagsimula, kung sino mga responsible, and kung paano natin, siyempre, ma-prevent na hindi na to mangyari ulit. So it's very important na we have to investigate properly. Kasi kung nakikita lang natin ngayon, baka tip of the iceberg lang to, so dapat natin mag-backtrack saan to nagsimula talaga. Yun ang important. Kung itong kulturang ito, kailan to nagsimula? 2022, 2019, 2016? Opo. Dapat matukoy natin. And siguro hindi tayo tumigil sa flood control lang kasi parang yung isa sa na-discover ng presidente na anomalous project na naman o baka ghost project talaga yun, yung rock netting. Oo nga po. Yun nabanggit kahapon po. Yes, nabanggit yun kahapon na medyo anomalous talaga yun and pinatigil nga yun eh. So bakit? Bumalik ulit. Kaya nga so po. may reason talaga na pinatigil yun. So kailan ba lumaganap yung mga rock netting na anomalous projects? Dapat din natin i-check yun, i-investigate din natin yun. Okay.
Nako, maraming salamat Congressman Suwan sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo, sir, at magandang gabi. Salamat po. Magandang gabi. Binawi na ng Philippine Contractors Accreditation Board or PCAB ang lisensya ng 9 na construction companies na pagmamay-ari umano ng contractor na si Sara Diskaya. Kasama rito ang St. Gerard Construction, Alpha and Omega General Contractor at St. Timothy Construction Corporation na pawang nadadawit sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Binawi ng PCAB ang lisensya ng mga yan matapos aminin mismo ni Diskaya sa pagdinig ng Senado noong Lunes na pagmamay-ari niya ang 9 na kumpanya. Ayon sa PCAB, sabay-sabay umanong lumahok ang mga kumpanya ni Diskaya sa iisang public bidding, bagay na ipinagbabawal sa procurement laws ng bansa. Labag daw yan sa pagkakaroon ng pantay-pantay na kompetisyon sa pagitan ng contractors. Dahil dyan, hindi na pwedeng magkaroon ng public o private contract ang mga kumpanya ni Diskaya sa kahit na anong construction project sa bansa. Inamin ni Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, na nagbigay siya ng 30 million pesos donation kay Senate President Francis Escudero noong 2022 elections. Ito ay kahit may kontrata ang kumpanya niya sa pamahalaan noong mga panahong iyon. Ayon kay Lubiano, personal niyang pera ang ibinigay niyang donasyon kay Escudero at hindi mula sa kanilang kumpanya. Sa pagdinig ng Kamara kahapon, sinabi ni Lubiano na tinatayang nasa 30 proyekto ang nakuha ng Centerways mula 2022 hanggang 2025. Pero ayon kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, nasa 50 hanggang 53 ang kabuuang kontrata ng Centerways base sa sumbong sa Pangulo website. Ibabalik ng Kamara ang 2026 National Expenditure Program ayon sa mga House leaders. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, na pagpasyahan ito sa pulong ng party leaders kung saan irerekomenda nila kay House Speaker Martin Romualdez na ibalik na muna ito sa Malacanang. Ito ay dahil umano sa natuklasan nila na mayroon ang NEP ng mga alokasyon sa infrastructure projects na natapos na. Ayaw nila na iparating sa Malacanang na nire-reject nila ang NEP bagkus ay gustong linawin ito. Lumalabas kasi anya na isa itong poorly constructed budget. May pambato na ang Pilipinas sa prestihiyosong Academy Awards. Napili ang pelikula ni Love Diaz para maging opisyal na entry ng bansa para sa Best International Feature Film. May umaarangkadang showbiz balita si DJ Mama Mia. Sa pagbubukas ng Philippine Film Industry Month, inanunsyo ng Film Development Council of the Philippines o FDCP na ang pelikulang Magellan ang magiging kinatawan ng bansa sa Oscars. Aminado si Love Diaz na halos ikamatay niya ang paggawa ng pelikula, pero ang mensahe nito, ang pagbabalik sa kasaysayan para mas maunawaan ng kasalukuyan ang nagsilbing gabay niya. Suportado naman ng FDCP ang kampanya ng direktor sa pamamagitan ng 1 milyong pisong tulong pinansyal mula sa Oscars Assistance Program. Kasama sa mga nakalaban para sa slot ang Sunshine ni Antoinette Hadaune, Green Bones ni Zig Dulay, Hello Love Again ni Cathy Garcia Sampana, Food Delivery ni Baby Ruth Villarama, Some Nights I Feel Like Walking ni Peterson Vargas, at Song of the Fireflies ni King Palisok. Sa ikalawang pagkakataon, umaasa ang FDCP na makakapag-uwi ng karangalan ang pelikulang Pilipino sa pinakamalaking entablado ng sining sa pelikula. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita! Sa aming pagbabalik, mga tricycle at jeepney driver makakabili na rin ng 20 pesos kada kilong bigas simula ngayong buwan. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Good news, agad ring nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang nabuong bagyong Kiko. Ilang oras matapos itong lumakas mula sa pagiging LPA. Huli itong namataan 1,115 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon at kumikilos pa northwestward patungong Japan. Hindi na ito inaasahang direktang makaka-apekto sa bansa. Sa kabila nito, nananatili sa Philippine Area or sa Philippine Sea ang trough o extension ng bagyong Kiko. Sa ngayon, southwest monsoon pa rin ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Nakarating na sa Malacanang ang apela ng Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA na magkaroon ng boses sa pagsususpinde ng klase. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Angela Babad. Umalma ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA sa pagpapatupad ng suspensyon ng klase tuwing masama ang panahon. Bagamat kinikilala ng grupo na prioridad ng gobyerno ang kapakanan ng mga estudyante at nagtatrabaho sa paaralan, hindi anya dapat masawalang bahala ang edukasyon ng mga bata na naaapektuhan ng biglaang suspensyon ng klase. Noong Lunes ng umaga, sa kasagsagan ng masamang panahon, magugunitang na-delay ang pagsuspinde ng klase ni DILG Secretary John Vic Remulla. Nagdulot ito ng abala sa mga estudyante at empleyado na nakapasok na sa trabaho. Nakarating na ang apelan na ito ng COCOPEA sa Malacanang. Irerekomenda po to sa NDRRMC. Ang DILG, nakahanda naman nilang makipagtulungan sa mga pribadong paaralan, DepEd at mga LGU sa usaping ito. Pero depensa nila, hindi naman intensyon ng mga suspensyon na maapektuhan ng pag-aaral ng mga estudyante. Pero para mapanatiling ligtas sa mga ito sa panahon ng emergency. Maaari rin naman nilang kusang magpatupad ng online class ang mga pribadong paaralan kapag may suspensyon. Makaraang pangalanan bilang kalihim ng DILG, binigyan ng kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Remulla na magdeklara ng suspensyon ng klase. Gaya ng nauna niyang ginagawa noong gobernador pa siya ng Cavite. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Nananatiling prioridad ng mga Pilipino ang pagpapababa ng presyo ng pagkain at iba't ibang basic goods, maging ang dagdag o pagpapataas ng sweldo. Ito ang lumabas sa pinakahuling survey ng independent public opinion firm na WR numero sa buwan ng Agosto 2025. Ayon sa survey, nangunguna ang pagpapababa ng presyo ng pagkain at iba pang essentials na may 42% na nasundan ng raising workers' wages na may 39%. Nasundan ito ng tackling illegal drugs and crime sa 29%, addressing poverty na may 29% rin at paglikha ng trabaho at livelihood opportunities na may 28%. Isinagawa ang survey ilang linggo matapos ang ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kaugnay niyan, mas himayin natin ang issue na yan. Makakausap natin si Professor Cleve Arguelles, political scientist at president ng WR Numero Research. Professor Arguelles, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Ninya at Jack. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Una sa lahat, Prof, nagbago po ba ang prioridad ng mga Pinoy o nananatili pa rin ang mga ito base sa inyong survey? Batay sa aming mga nakaraang survey tsaka itong most recent no August 2025, lumalabas na consistently ang pananaw ng ating mga kababayan ay prioridad para sa kanila na dapat ang bigyang pansin ng gobyerno ay pagpapababa ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin, pati na yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. So medyo hindi ito nag-move or nagbago kumpara dun sa mga nakaraang surveys. Oh, pero yung yung raising workers wages yung sahod ang naging epekto niyan is 'di ba hindi nagkasundo sa magiging aumento sa sahod. Sa tingin niyo naging din yan para sa naging resulta ng survey na ito? Kasi naging mababa lang yung naging aumento sa kanila. Totoo yan, no, Jack, and maglalabas kami actually sa mga susunod na araw dahil meron pa kaming mga survey particular doon sa naging pagtaas ng bahagyang pagtaas ng sahod ng minimum wage sa NCR, 'di ba? Hindi yan sa buong bansa. Meron din kami mga katanungan tungkol diyan at lumalabas nga na medyo disappointed pa din yung ating mga minimum wage earners kaugnay ng
kasalukuyang lagay ng sahod. Pero Cleve, bumaba na rin ba itong ngayon 42%? Kasi di ba alam naman natin may roll out na tayo ng 20 pesos na bigas. Kumpara sa bumaba na ba ito, itong 42% yung tukol dun sa pagpapababa ng food and other essentials? Ano pa din siya, no? Halos at the same level, no, na 4 in 10 Filipinos eh. May mga movement ng kaunti pero generally, lalo na pagka i-consider natin yung margin of error at iba pang statistical element ng ating survey, pwede nating sabihin na consistent pa din siya na ito yung pinakapangunahin. So tingin ko, bagamat may mga ginagawang programa yung ating pamahalaan, no, at may mga iba't ibang mga attempts, no, para solusyonan dyan, no, mukhang dapat kailangan pang pabilisin, palawakin, no, halimbawa yung 20 pesos na bigas, I think hindi pa naman siya fully, no, implemented sa buong bansa. So malaking bagay yan dahil dati pa sinasabi ng mga kababayan natin na ito yung pangunahin nilang problema. Ano po sa tingin niyo ang magiging effect nitong mga hearings sa flood control dahil ito po ang malaking balita sa ngayon dito sa mga ginagawa nating survey? How will it affect this kind of survey? May kailangan ba kayong idagdag or pasok na ba ito dun sa mga tanong po ninyo dahil may kinalaman rin naman ito sa corruption? Yes, no. Oo nga eh. Napaka-interesting yung latest na development kasi talagang yan yung pinag-uusapan sa ngayon. Ginawa namin yung survey right after nung State of the Nation address ng Pangulo. So hindi pa masyadong mainit yung flood control kasi yun mismong sa SONA nang galing eh, no, yung issue ng mga flood control projects, no. So decide na yung survey at nasa field na yung ating mga researcher nung isinagawa nung nabanggit yun ng Pangulo. Pero I think interesting dito na yung corruption lagi naman yung kasama din doon sa lumalabas sa mga survey na malaking usapin para sa mga kababayan natin. Ngayon 23%, no, dito sa August 2025 survey. Ang expectation ko tataas pa yan, no, sa mga susunod na buwan. Baka kaya sa susunod na survey namin, maaaring yan na yung maging top kasi kung mapapansin mo sa lagay ng mga surveys, no, pagka ganitong may mainit na corruption issue, napapalitan yung top na prioridad ng mga tao, nagiging corruption talaga yung kanilang pinapansin. So mukhang yan talaga din ngayon yung pinagtutuunan ng pansin ng ating mga kababayan at kapag titignan mo nga din kasi bahagi ng isinagawa namin sa survey ay tinignan namin kung may pagkakaiba ba yung mga iba't ibang mga Pilipino. Depende kung sinong sinusuportahan nila, di ba? Maka-administrasyon ba sila, maka-oposisyon, at kung ano pa man. Kung nag-iiba-iba ba yung tingin nilang dapat bigyang prioridad ng ating pamahalaan na pambansang usapin. At para sa mga nasa oposisyon, actually, napakataas, no? Pangatlo, no? Top 3 nila yung pagsupo sa korupsyon at iba pang katiwalaan sa pamahalaan. So meron namang bahagi ng mga Pilipino na napakahalaga sa kanila nitong kasalukuyang usapin sa flood control projects. Actually, tatanong ko pa nga lang yun kung nasan yung korupsyon sa listahan kasi wala doon sa top. No? Tsaka partner niya... Pero nandun pala, nasa baba, 23 pala. Tsaka partner niya and Sir Cleve, no? I think that was 2 weeks ago, may gumawa din na similar survey. Ang hinahanap ko about healthcare. Wala masyado, no? Hindi, kahit sa inyo, hindi rin siya lumutang. Oo. Medyo may bahagya, no, na I think ito halimbawa may 15% na nagsasabi na gusto nilang mapalakas yung budget o mapataas yung budget ng PhilHealth, no? So medyo directly related yan dun sa concern sa healthcare. At I think ang kailangan din nating i-consider dito is that yung ating mga respondents, nung sinurvey natin sila, pinapili natin sila ng hanggang 3. So maaari naman mamaya pang-4 nilang mahalagang issue yan, di ba? O pang-5. Pero dahil dun sa survey ay kailangan mo mag-prioritize ng 3, lumalabas na pagkain, yung pangunahin, sahod, no? So baka mahalaga din po yan sa mga kababayan natin pero hindi pangunahin sa ngayon. And Sir Cleve, tingin nyo, itong lumabas na resulta nito, paano ito magre-reflect sa current administration? Is this a positive, itong nakita nating numbers? And ano ang kailangan nilang gawin para mapanatili yung momentum? Yes. I think more than anything else, I think challenge or hamon doon sa administrasyon
ni Pangulong Marcos, lalo pa at kakaumpisa lang ng second half ng kanyang termino, no? Dahil katatapos lang ng midterm election. So, nung nakaraan na nandito ako sa inyong programa, nabanggit natin na bahagyang tumaas, no, yung performance satisfaction rating sa aming survey ni President Bongbong, at yan din ay bahagi ng aming August 2025 survey. At sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, pinaka tumaas yan sa Visayas, no, kung saang pilot area din yan ng 20 pesos na kilo ng bigas na programa ng pamahalaan. So I think medyo directly link na kung ang prioridad na issue ng ating mga kababayan ay pagpapababa ng presyo ng pagkain, at kung saan tumaas ang performance satisfaction ng Pangulo ay kung saan din may ganong pilot na programa, pababain yung presyo ng bigas, mukhang hamon talaga na ibig sabihin palawakin yung ganyang klaseng programa para mas marami pa yung makatamasa ng ganong klaseng programa. Nananatili ding hamon sa administrasyon kung makukumbinsin nito yung Kongreso, halimbawa na magkaroon ng malawakang pagpapataas ng sahod ng ating mga manggagawa, kasi actually parang tie yan na top priority issue kasi 39% yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, 42 naman yung presyo ng pagkain. Kasi naman syempre gusto mong pataasin yung sahod dahil din sa presyo ng mga pagkain. So I think salimbayan yan na hamon dun sa administrasyon. Kailangan niya makonvince yung Kongreso na napapanahon na merong nationwide na pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa. Okay, nako, maraming salamat Professor Cleve Arguelles, Political Scientist at President ng WR Numero Research. Again, sir, maraming salamat sa oras nyo at magandang gabi. Maraming salamat. Good evening sa ating lahat. Dumami ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing gumanda ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa nakalipas na isang taon. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. May report si Kahuko. 35% ng nakatatandang Pilipino ang naniniwalang gumanda ang kanilang pamumuhay kumpara noong nakalipas na 12 buwan. Sa survey ng Social Weather Stations o SWS, 35% ang nagsabing bumuti ang kalidad ng pamumuhay, 23% ang nagsabing ito'y lumala, at 42% naman ang nagsabing walang pagbabago. Isinagawa ang second quarter ng 2025 SWS survey noong June 25 hanggang June 29 nang walang nag-utos o hindi pinondohan ni numan. 1,200 ang harapang nakapanayam na nakatatanda o may edad na 18 pataas sa buong bansa. Tig 300 naman sa Metro Manila, Balance Luzon o labas ng Metro Manila, Visayas at Mindanao. Plus 3% ang margin of error sample para sa pambansang porsyento at plus 16% bawat isa para sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Good news po para naman sa mga kapatid nating tsoper, makakabili na rin kayo ng 20 pesos kada kilong bigas ngayong Setyembre. Nagbabalik si Angela Babad. Maaari na ring makabili ng 20 pesos kada kilong bigas ang mga tricycle at jeepney drivers simula September 16. Ito ay parte ng pagpapalawig ng programang Benteng Bigas Meron Na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 4,000 drivers sa nabotas ang unang masiserbisyuhan ng programa na naunan ng binuksan para sa mga solo parents, senior citizens, 4-piece beneficiaries, persons with disabilities at minimum wage earners. Tulong daw para sa epekto ng tumataas na presyo ng petrolyo sa mga tsuper. Susunod na ibebenta ang murang bigas sa mga benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD at ilang kawani ng DepEd. Paglilinaw naman ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, may dahilan kung bakit hindi basta-bastang mailabas sa merkado ang 20 pesos kada kilong bigas. Meron kasi kaming limitasyon. Yung NFA kasi yan yung source natin ng bigas. Hindi kasi kami pwedeng directly na magbenta sa mga palengke. Kaya ngayon matandaan natin, we are still under the Food Security Emergency Declaration. At yun lang yung nagbibigay
nagbigay ng sa amin dahilan para makapag-release ng bigas ng NFA. Kaya humihili si Sec Kiko ng amyenda regarding sa regulations at saka yung market intervention functions ng NFA. Target ng DA na mabuksan ng 20 pesos kada kilong bigas sa 15 milyong pamilya o 60 milyong individual sa pagtatapos ng Administrasyong Marcos. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Simula September 15, magiging available na ang personalized student beep cards na may automatic 50% discount sa pamasahe. Kailangan lamang magpakita ng valid school ID o registration form at mapiprint na ang student beep cards on the spot. Valid ang student beep card sa loob ng 1 taon at pwedeng i-renew kada school year. Ayon sa DOTR, makukuha ang mga student beep cards sa LRT1, LRT2 at MRT3 stations. Ito'y bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas mabilis ang biyahe at mas abot kaya ang pamasahe ng mga estudyante. Matapos ang pagiging busy sa Hollywood, inanunsyo ng aktres na si Lovie Poe na she's expecting her first child with British film producer na si Monty Blanco. Alamin ang detalye sa umaarangkadang showbiz balita ni DJ Mama Mia. 2 taon na matapos ikasal ang aktres na si Lovie Poe with film producer and scientist na si Monty Blanco, inanunsyo nila na they are expecting their first child. Pero kakaiba ang announcement ni Lovie dahil idinaan niya ito sa isang promotional campaign kasama ang isang Filipino clothing brand. Suot ang isang skin tone undergarment, ipinakita ni Lovie sa unang pagkakataon ang kanyang not so little baby bump. Nakasulat rin sa larawan ang mga katagang "Love Your Body." Sa caption, she said, and I quote, "This is what it means to truly love your body, inside and out." End of quote. Mabilis naman nag-comment ang mga celebrity friends ni Lovie gaya ni Solenn Youssef, Chris Bernal, Janine Gutierrez, and many more. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita! Congratulations kay Lovie Yes. sa kanyang asawa. Sa aming pagbabalik, Gabriela, kinalampag ang COMELEC at iginiit ang karapatang maiproklama na. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa 80% na ng bansa ang pagpapatupad ng universal healthcare para sa lahat ng Pilipino. Sinabi ito ng Pangulo matapos ang inspeksyon sa Zero Balance Billing System sa Bataan General Hospital and Medical Center. Ayon sa Pangulo, kaunti na lang at mapapatupad na ang universal healthcare. Aniya, nandyan na ang mga sistema. Kailangan lang palakasin ang ekonomiya para kayanin ito ng gobyerno. Noong 2023, inaprubahan ng Pangulo ang pagbuo ng council na tututok sa pagpapatupad ng UHC law. Muling iginiit ng Gabriela Women's Party List ang kanilang karapatan na maiproklama ilang araw matapos i-disqualify ng COMELEC ang registration ng Duterte Youth Party List. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Mari Ocampo. Ng mga makabayang kongresista kasama ang Idinaan sa kilos protesta ng Gabriela Women's Party List ang panawagan nila sa Commission on Elections na maiproklama agad 5 araw matapos opisyal na diskwalipikahin ng COMELEC ang Duterte Youth Party List. Sa botong 5-1 to 1, kinatigan ng COMELEC and Bank ang naunang pasya ng Second Division na ibasura ang rehistro ng Duterte Youth. Dahil dito, hindi makauupo ang grupo sa nakuhang 3 pwesto sa ika-20 Kongreso. Ayon kay dating Gabriela Representative Liza Maza, mahalagang magkaroon ng tunay na kinatawan ang mga mamamayan sa Kongreso at hindi aniya kagaya ng Duterte Youth Party na tinawag niyang pekeng representasyon ng kabataan. Alam natin kung ano ang Duterte Youth. Wala itong naiambag sa mga kabataan, lalong higit sa mga kababaihan. At narito ang malakas na sigaw ng mga kabataan
nagdaang 2025 midterm elections, umupo sa ika-55 pwesto ang Gabriela, habang nasa ikalawang pwesto naman ang Duterte Youth. Giit pa ng grupo, ang desisyon ng COMELEC laban sa nasabing partido ay tagumpay para sa marginalized sectors at patunay na kayang ibasura ang mga peking party list na anilay sumisira sa tunay na diwa ng party list system. Kaya kailangan tanggalin ang mga partido na ito, mga huwad, mga kurakot, mga hindi representante ng mamamayan na naghihirap sa ngayon. Dagdag pa nila, bawat araw na lumilipas ng hindi pa napoproklama ang kanilang partido ay pagkakait sa mamamayan ng isang mahalagang boses laban sa korupsyon at krisis. Sa kabila ng kilos protesta, patuloy pa rin ang diskusyon sa COMELEC kung sinong grupo ang papalit sa nabakanteng 3 congressional seats ng diskwalipikadong partido. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Nagsagawa ng mass deportation ng mga Korean fugitives ang Bureau of Immigration. Kinumpirma ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na ito ang pinakamalaking bilang ng mga Korean na na-deport mula noong 2017, kung saan 47 fugitives ang pinauwi sa kanilang bansa. Ang mga deportees ay sinamahan ng mga kinatawan mula sa BI at South Korean government sa isang chartered flight papuntang Incheon. Inaasahan ang susunod na batch ng mga Korean deportees sa mga darating na araw. Pabata na ng pabata ang mga nabubuntis sa Tacloban City at ang naitalang pinakabata, 12 anyos lang. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Jay Barion. Ikinababahala ng Tacloban City Population Office ang patuloy na paglobo ng kaso ng teenage pregnancy. Ang mas nakakaalarma rito ay pabata ng pabata ang mga nabibiktima ng maagang pagbubuntis. Sa tala ng City Population, 12 taong gulang ang pinakabatang nabuntis sa Tacloban City ngayong taon. Karamihan sa mga kaso ay dahil sa early sexual behavior, pero ang ilan rito ay nag-ugat sa kaso ng karahasan. Diri kita nagkikita hiton number, hiton ko the fact nga maida kita mga kabataan nga nagbuburo din bata pa, it calls for an action. Ngan asya ito ginkikita talaga namon iton trend iton aton nga as of now ti paubos gihap ang ti pabata anaton koan kay although pira ka years 13 years old la iton koan ana pinakaibubo naton, but for this year may dakita koan probably 12 years old hiya naburod kay 30. Batay sa datos ng Civil Registrar, mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, tumaas na sa 226 ang bilang ng teenage pregnancy sa nasabing lugar. Karamihan sa mga maagang nabubuntis ay nasa edad 13, 15 at 20 anyos. Mga more or less mga more than half na han kanan last year nga 392. Hopefully nga diha kung anong guti ay na naton case. Dahil dito, target ng lungsod na magtayo ng mga school and community-based teen centers. Ito ay para maturuan ang mga kabataan, babae man o lalaki, ng adolescent reproductive health at makaiwas sa mga nakakahawang sexually transmitted infections. Kasama na rito ang panawagan sa mga kabataan, magulang at komunidad na magtulungang masolusyonan ang issue o problema sa teenage pregnancy. Jay Barion, umaarangkada sa pagbabalita. Hindi bababa sa 19 ang na-ospital matapos na sumabog ang isang drum na puno ng chlorine sa Talisay City sa Cebu. Ito ang kinumpirma mismo ni Mayor Gerald Anthony Gulla sa kanyang social media page. Aniya, base sa paunang ulat mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office, nangyari ito sa isang resort sa Barangay Pook. Puno umano ang drum ng chlorine na isang kemikal para sa water purification at disinfection. Ang mga biktima ay nagreklamo ng pananakit ng ulo, mata at nahirapan huminga bukod pa sa pagsusuka. Inatasan ng alkalde ang city administrator na si Attorney Rudelin Navarro na maglabas ng cease and desist order sa management ng Alcoseba Resort. Love wins once again sa Hollywood sa kasalang Chloe Grace Moretz at Kate Harrison. May umaarangkadang showbiz balita si DJ Mama Mia.
I've heard that you ride a horse. Ikinasal na si Hollywood star Chloe Grace Moretz sa kanyang longtime partner na si model Kate Harrison. Ang super intimate ceremony was kept under wraps until i-reveal ng Vogue ang eksklusibong video ng fitting ng outfit ng couple. Sa clip, kita ang glowing bride na si Chloe habang naghahanda sa kanyang big moment down the aisle. Si Chloe ay kilala sa mga iconic films gaya ng Kick-Ass, Let Me In, at Carrie Remake. Habang si Kate Harrison naman, matagal nang namamayagpag sa fashion world mula sa editorials hanggang sa magazine covers. Matagal nang low-key ang kanilang relasyon mula nang lumabas ito sa public noong 2018 at consistent sila sa choice to keep their love private. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita! Laki na niya, no? Nung bata pa sa mga movies, di ba? Oo, kaya nga. Mga anak ko dati. Kaya nga, sumasakit likod ko pag nakita mo tumatanda na yung mga artistang napapanood ko dati. Ganun talaga. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita!